Dahil sa sama ng panahong dala ng severe tropical storm Christine, nakansela ang pagbiyahe ng mga sasakyang dagat sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang resulta, stranded ang libo-libo mga pasahero sa iba't ibang mga pantalan. Ayon sa datos ng Philippine Ports Authority, umabot sa 7,313 ang bilang ng mga pasaherong na stranded sa 15 mga pantalan na naapektuhan ng severe tropical storm Christine nang ito ay maglandfall noong madaling araw ng Huwebes, October 24. Sa bilang na ito, pinakamataas sa mga pantalan sa Eastern Leyte, Samar at Bicol na pawang umabot sa higit 2,000 ang mga na-stranded na pasahero. Sa parehong araw naman, umabot sa higit 1,700 ang mga ro-ro vessel na na-stranded din sa mga pantalang nasa ilalim ng PPA. Ayon sa Pag-asa, bahagyang humina ang bagyong Christine nang ito ay maglandfall sa probinsya ng Isabela. Dahil dito, unti-unti ring nabawasan ang mga stranded na pasahero sa mga pantalan na umabot na lamang sa 3,177 nitong Biyernes, October 25. Pagsapit naman ng October 27, kinumpirma ng PPA na isa na lamang na pasahero ang na-stranded sa isang pantalang nasa ilalim ng pamumuno ng ahensya. Muli ring nagpaalala ang PPA na hindi ito ang nagkakansela ng mga biyahe kundi ang mga shipping line alinsunod sa mga nilalabas na gale warning advisories ng Coast Guard. Tuluyang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Christine nitong Biyernes bandang 2:00 ng hapon. Tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 77 ang patay dahil sa bagyo samantalang 69 naman ang sugatan at 30 pa ang mga nawawala. Pagkatapos ng pananalasa ng bagyo, tiniyak naman ng PPA na agad na magpapatuloy ang regular na operasyon ng mga pantalang nasa ilalim nito. Bago pa man kasi umagupit ang bagyong Christine, pinaghandaan na ang pagdating nito ng mga pantalan ng PPA alinsunod sa utos ng General Manager ng ahensya na si Jay Santiago. Bahagi ng paghahandang ito ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessments sa mga pasilidad ng mga pantalan at pakikipag-usap sa ibang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Coast Guard at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagpapalaganap ng safety advisories sa mga pantalan.